Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System sa www.gccdomestic.com. 6 na module na. Bumubuo ka na ng isang tunay na kahangahangang hanay ng mga kasanayan. Ngayon, papasok tayo sa pinakamagagandang silid sa isang tahanan sa GCC. Ang majlis, ang sala, at ang silid kainan. Ito ang mga silid na ipinagmamalaki ng pamilya. Ito ang mga silid na nakikita ng mga bisita. Ito ang mga silid kung saan ginagawa ang mga unang impresyon. Ang paglilinis at pagpapanatili sa mga ito ay isang sining. At ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin ng eksakto. Magsimula na tayo. Ang majlis ay ang kaluluwa ng isang tahanan sa GCC. Ang salitang majlis ay nangangahulugang lugar ng pag-upo sa Arabic. Ito ay kung saan tinatanggap ng pamilya ang mga bisita, mula sa malalapit na kamag-anak hanggang sa mahahalagang bisita sa negosyo. Sa kultura ng GCC, sagrado ang pagiging magiliw sa panauhin. Ang isang bisita ay dapat palaging tinatanggap sa isang maganda, malinis at mabangong espasyo. Ang majlis ay dapat laging handa kahit na walang inaasahang bisita ngayon. Ang majlis ay may mga partikular na tampok na makikita mo sa karamihan ng mga tahanan sa GCC. Mga unan sa sahig, mahahabang, mababang unan na nakahanay sa mga dingding para upuan. Isang mababang gitnang lugar o mesa ng kape para sa serbisyo ng Arabic coffee. Mga mayayamang tela, seda, pelus, at mga telang may burda sa ginto, burgundy at malalalim na kulay. Sining ng Arabic calligraphy sa mga dingding. Isang insensaryo, bakur o ode na insenso ay sinusunog upang pabanguhin ang silid bago dumating ang mga bisita. At isang dalla, ang tradisyonal na Arabic coffee pot na nakadisplay o handa ng gamitin. Kapag nililinis mo ang majlis, naghahanda ka ng isang espasyo ng hospitalidad at karangalan. Tratuhin ang bawat unan, bawat piraso ng sining, bawat dekorasyon ng may sukdulang paggalang. Ang silid na ito ay kumakatawan sa dangal at mga halaga ng pamilya. Linisin ito na para bang may darating na mahahalagang bisita sa loob ng isang oras. Dahil sa isang tahanan sa GCC, maaaring mangyari iyon. Magtrabaho ng may pagmamalaki sa iyong kontribusyon sa hospitalidad ng tahanan. Hakbang 1. Papahanginin ang mga living area. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapahangin sa silid. Buksan ang mga bintana kung ang temperatura sa labas at ang panahon ay nagpapahintulot. Sa tag-araw sa GCC, kapag ang temperatura sa labas ay maaaring lumampas sa 45 degree. Malamang na panatilihin mong nakasara ang mga bintana at umasa sa air conditioning. Sa kasong ito, tiyaking ang air conditioning ay nakatakda sa isang komportable at umiikot na setting habang naglilinis. Ang sariwang hangin o pinaiikot na cool air ay nag-aalis ng amoy ng nakaimbak na hangin mula sa silid at ginagawang mas masaya ang kapaligiran ng paglilinis para sa iyo. Hakbang 2. Maglinis at magligpit. Alisin ang anumang bagay na hindi kabilang. Bago magsimula ang anumang paglilinis, iligpit ang kalat sa silid. Kolektahin ang anumang mga tasa, baso o pinggan na naiwan mula sa nakaraang gabi at dalhin ang mga ito sa kusina. Pulutin ang anumang mga gamit na kabilang sa ibang mga silid tulad ng mga laruan ng bata o mga naligaw na gamit. Ayusin ang anumang mga pahayagan, magasin o libro sa maayos na mga tumpok. Mahalaga ang hakbang na ito ng paglilinis. Hindi ka makakapaglinis ng maayos sa gitna ng kalat at pinapayagan ka nitong makita ang buong ibabaw ng bawat lugar na kailangang linisin. Hakbang 3. Magpunas ng alikabok mula sa itaas pababa. Ilapat ang panuntunang mula itaas pababa mula sa Module 1 dito tulad ng sa bawat silid. Magsimula sa kisame, punasan ang alikabok sa mga ilaw o chandelier. Ang mga sala sa mga tahanan sa GCC ay madalas na may mga kamanghamanghang chandelier. Punasan ang mga ito nang maingat gamit ang malambot na tela o espesyal na chandelier duster. Pagkatapos ay bumaba sa mga istante, mga frame ng larawan, sining ng Arabic calligraphy sa mga dingding. Ang mga frame na ito ay dapat punasan nang hindi nagagalaw ang kanilang posisyon. Pagkatapos ay sa mga pasimano ng bintana at sa lahat ng ibabaw ng mga mesa. Pro tip: para sa mga frame ng Arabic calligraphy at sining, punasan ang paligid ng frame ng maingat.
Huwag kailanman ilipat ang orihinal na likhang sining. Kung ang frame ay kapansin-pansing nakatagilid, ituwid ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng frame. Huwag kailanman hawakan ang salamin gamit ang iyong mga kamay dahil malinaw na makikita ang mga bakas ng daliri. Ang mga tahanan sa GCC ay may magagandang dekorasyong gamit. Mga florera na kristal, mga pirasong Arabic na gawa sa pilak at tanso at mga pampalamuti na takure ng kape. Ang bawat gamit ay dapat pulutin ng maingat gamit ang dalawang kamay, punasan ang ilalim at paligid nito at ibalik sa eksaktong posisyon nito. Huwag kailanman muling ayusin ang mga dekorasyong gamit. Sinadya ng pamilya ang pagkakalagay ng mga ito. Hakbang 4. Linisin ang screen ng TV at lahat ng electronics ng ligtas. Ang telebisyon ay isa sa mga pinakamahal na gamit sa sala at nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Gumamit lamang ng tuyong microfiber na tela sa screen. Huwag kailanman mag-spray ng anumang likido at huwag kailanman gumamit ng basang tela sa mismong screen. Ang likido ay maaaring permanenteng makapinsala sa screen. Magpunas gamit ang banayad at pabilog na mga galaw. Para sa patungan ng TV at entertainment unit, ayos lang ang bahagyang basang tela. Pulutin ang bawat remote control at punasan ito ng malinis. Ang mga remote control ay laging hinahawakan at may dalang maraming bakterya. Punasan ang lahat ng iba pang electronics, mga soundbar, cable box, gaming console, gamit ang tuyo o napakababaw na basang tela. Babala, huwag kailanman mag-spray ng anumang produkto sa paglilinis ng direkta sa screen ng TV o anumang electronic device. Nagdudulot ito ng permanenteng pinsala. Kahit ang tubig ay maaaring makasira sa electronics kung papasok ito sa loob. Palaging gumamit ng tuyong microfiber na tela para sa mga screen. Pro tip, para sa mga matitinding mantsa sa screen ng TV, dahan-dahang hingahan ng mantsa upang makabuo ng bahagyang moisture mula sa iyong hininga, pagkatapos ay punasan agad gamit ang tuyong microfiber na tela. Ito ay ligtas at epektibo. Punasan ang mga remote at switch ng ilaw araw-araw dahil ang mga ito ay mga lugar na madalas hawakan na nangangailangan ng palagiang sanitasyon. Hakbang 5, linisin at ayusin ang mga sofa, unan at mga cover. Ang sofa ang sentro ng sala at dapat itong magmukhang perpekto. Alisin ang lahat ng mga unan at ilagay ang mga ito sa isang malinis na ibabaw. Gamitin ang upholstery attachment sa iyong vacuum cleaner upang i-vacuum ang buong ibabaw ng sofa, kabilang ang likuran, sa mga gilid at sa mga singit kung saan nag-iipon ang mga mumo, alikabok at maliliit na bagay. Ang lugar na ito ay halos palaging nakakaligtaan ng mga hindi bihasang tagapaglinis at dito mismo maglalagay ng mga kamay ang pamilya. Linisin ng maigi ang likod at ilalim ng sofa. Ngayon ibalik ang mga unan. Dito makikita ang galing sa presentasyon. I-fluff ang bawat unan sa pamamagitan ng pag-punch dito upang maibalik ang hugis nito. Ayusin ang mga unan sa likuran ng may pantay na agwat at simetrikal. Lahat sa parehong taas, lahat nakaharap sa parehong direksyon. Ilagay ang mga pampalamuti na unan sa harap. Paghalinhinin ang mga laki kung may iba't ibang laki. Pro tip, ang karate chop technique. Pagkatapos ilagay ang unan, gamitin ang gilid ng iyong kamay upang gumawa ng bahagyang uka sa gitnang itaas. Ang teknik na ito na ginagamit sa mga luxury hotel ay nagbibigay ng napaka-formal at profesional na hitsura na gustong-gusto ng mga pamilyang GCC. Tiklupin ang anumang mga tela ng maayos sa isang braso ng sofa. Ang mga unan sa sahig ng majlis ay dapat ayusin sa isang perpektong linya sa kahabaan ng mga dingding. May pantay na agwat, lahat sa parehong taas, lahat nakaharap sa parehong direksyon. Ang anumang unan na naging flat ay dapat i-fluff. Kung ang mga cover ng unan ay natatanggal, suriin ang mga ito linggo-linggo para sa mga mantsa at labhan kung kinakailangan. Kultura ng GCC. Sa majlis, ang pagkakaayos ng upuan ay may kahalagahang kultural. Huwag kailanman baguhin ang ayos nito. Kung ang mga unan ay nailipat ng mga bisita, ibalik ang mga ito sa kanilang orihinal na posisyon. Kung hindi ka sigurado sa orihinal na ayos, hilingin sa employer na ipakita sa iyo ng isang beses at kunan ito ng litrato sa iyong telepono para sa sanggunian. Hakbang 6. Linisin ang lahat ng mga glass surface, mga mesa ng kape,
mga display cabinet, mga istanteng salamin. Ang mga sala sa mga tahanan sa GCC ay may maraming mga glass surface, mga mesa ng kape na may salamin sa itaas, mga istanteng salamin, mga panel ng salamin, at mga display cabinet na may salamin sa harap kung saan nakalagay ang mga pinakamagandang porselana at kristal ng pamilya. Linisin ang lahat ng mga glass surface gamit ang glass cleaner sa iyong tela. Huwag ispray ng direkta. Pagkatapos ay punasan sa magkakapatong na stroke para sa isang streak-free finish. Para sa malalaking glass panel ng display cabinet, gamitin ang squeegee para sa isang perpektong malinaw na resulta. Ipinapakita nito ang loob ng cabinet sa pamamagitan ng malinis na salamin. Ang porselana at kristal ay nakadisplay ng perpekto. Ang display cabinet ay naglalaman ng mga pinakamahalagang gamit ng pamilya. Madalas ay mga regalo sa kasal, mga minanang gamit at mahahalagang kristal at porselana. Linggo-linggo, buksan ang cabinet at punasan ang mga istante. Gawin ito ng napakaingat. Huwag kailanman buhatin ang kristal o porselana maliban kung partikular na hiniling ng employer. Magpunas sa paligid ng mga gamit gamit ang isang napakalambot na tela. Babala. Huwag kailanman subukang hugasan o ilipat ang mahahalagang piraso ng display na porselana o kristal ng hindi partikular na hiniling. Kung may mabasag ka sa display cabinet, maaaring hindi na ito mapalitan. Kapag may duda, punasan lang ang paligid nito ng maingat at iwanan ito sa lugar. Kung mapansin mong may lamat o sira ang anumang piraso, ipaalam agad sa employer. Hakbang 7. Linisin ng maigi ang mesa at mga upuan sa kainan. Ang mesa sa kainan ay dapat punasan ng malinis pagkatapos ng bawat pagkain at pagkatapos ay muli bilang bahagi ng paglilinis sa umaga. Punasan mula sa isang dulo hanggang sa kabila sa mga tuwid at magkakapatong na stroke, hindi sa mga random na bilog. Buhatin ang bawat gamit sa mesa, ang centerpiece, mga lalagyan ng kandila, lalagyan ng prutas, punasan ang ibabaw sa ilalim at ibalik ang bawat gamit sa eksaktong posisyon nito. Pagkatapos ay punasan ang bawat upuan sa kainan. Ang likod, ang upuan, ang mga paa. Bigyan ng espesyal na atensyon ang likod ng upuan kung saan humahawak ang mga kamay. Ang lugar na ito ay nag-iipon ng mga bakas ng daliri at tira-tirang pagkain. Suriin kung may anumang mumo na nakulong sa tela ng upuan at i-vacuum kung kinakailangan. Hakbang 8. Iset ang mesa sa kainan ng propesyonal. Pagkatapos maglinis, ang mesa sa kainan ay dapat iset ng handa para sa susunod na pagkain. Ang pangunahing propesyonal na table setting. Ilagay ang placemat ng pantay, ilagay ang plato sa gitna ng placemat, tinidor sa kaliwa, kutsilyo sa kanan na ang talim ay nakaharap sa plato, kutsara sa labas ng kutsilyo, at baso ng tubig na nakalagay sa itaas ng kutsilyo. Ang napkin ay maaaring tiklupin ng simple at ilagay sa plato o sa kaliwa ng tinidor. Ang centerpiece ay inilalagay sa eksaktong gitna ng mesa. Ang lahat ng ayos ay dapat magkapareho at symmetrical. Pro tip: tanungin ang iyong employer sa iyong unang araw kung paano nila gustong iset ang mesa. Alamin ang kanilang kagustuhan at gawin itong eksakto araw-araw. Hakbang 9. I-vacuum ang lahat ng mga alpombra at carpet ng maingat. Ang mga Arabic rug ay kabilang sa mga pinakamahalagang gamit sa isang tahanan sa GCC. Ang mga ito ay madalas na hinabi gamit ang kamay, napakamahal at ipinapasa sa mga henerasyon. Dapat itong i-vacuum araw-araw, ngunit ng may pag-iingat. Palaging i-vacuum sa direksyon ng pele, ang direksyon kung saan natural na nakahiga ang mga hibla. Mararamdaman at makikita mo ang direksyon kapag idinaan mo ang iyong kamay sa alpombra. Ang pag-vacuum ng laban sa pile ay nakakasira sa mga hibla sa paglipas ng panahon. Gamitin ang edge attachment para sa gilid ng alpombra kung saan hindi maabot ng maayos ng ulo ng vacuum. Babala: huwag kailanman gumamit ng rotating brush o beater bar na setting ng vacuum sa isang mainam na Arabic rug. Maaari itong humila at makasira sa mga hibla. Gamitin ang suction-only na setting. Kultura ng GCC. Ang mga Arabic rug ay may malaking kahalagahang kultural at pinansyal. Tratuhin ang mga ito ng may pambihirang pag-iingat. Huwag kailanman hilahin ang muebles sa ibabaw ng alpombra.
Huwag kailanman gumamit ng tubig para sa spot clean ng mahalagang alpombra nang walang pahintulot. Iulat agad ang anumang mancha sa employer. Pro tip, i-rotate ang posisyon ng alpombra minsan sa isang buwan kung maaari. Palaging alam ng employer. Tinitiyak nito ang pantay na pagkaluma at pinipigilan ang isang panig na kumupas ng mas mabilis sa direktang sikat ng araw. Iangat ang gilid ng alpombra upang i-vacuum ang sahig sa ilalim ng gilid upang maiwasan ang pag-ipon ng alikabok. Tratuhin ang mga kayamanang ito ng may paggalang na nararapat sa kanila. Hakbang 10. Linisin ang matitigas na sahig. Magwalis pagkatapos ay magmop ng marmol or tile. Ang mga marmol na sahig sa mga living area sa GCC ay kabilang sa mga pinakamaganda at pinakamahal na ibabaw sa tahanan. Nangangailangan ang mga ito ng maingat na pang-araw-araw na pagpapanatili. Magwalis gamit ang malambot na walis. Huwag kailanman gumamit ng walis na may matitigas na hibla na maaaring magdulot ng maliliit na gasgas sa marmol sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay mag-mop gamit ang bahagyang basang mop. Ang marmol ay hindi dapat binababad sa tubig. Gumamit lamang ng panlinis ng sahig na ligtas para sa marmol or pH neutral. Ang mga acidic na panlinis, suka o malalakas na kemikal ay permanenteng nagpapakupas at nagpapagasgas sa ibabaw ng marmol. Gumawa sa magkakapatong na stroke at hayaang matuyo ng tuluyan. Pro tip: pakintabin ang marmol na sahig gamit ang tuyong microfiber na tela pagkatapos mag-mop habang bahagya pa itong basa. Inilalabas nito ang natural na ningning ng marmol at pinipigilan ang mga marka ng tubig. Hindi tulad ng kusina na may takdang schedule ng paglilinis, ang mga living area ay nangangailangan ng tinatawag nating maintenance cleaning sa buong araw. Nangangahulugan ito ng mabilis na pagsusuri at pagliligpit tuwing dadaan ka o tuwing gagamitin ng pamilya ang silid. Sa kultura ng GCC, ang mga bisita ay maaaring dumating ng walang paunawa, lalo na ang mga kamag-anak. Ang sala, majlis at entrance hall ay dapat palaging nasa ayos at handa. Ito ay isang pangkulturang inaasahan, hindi lamang isang kagustuhan sa paglilinis. Kung ang isang bisita ay dumating at ang mga unan sa majlis ay magulo o ang mesa sa kainan ay may mga mumo, nagbibigay ito ng hindi magandang impresyon sa pamilya at sa iyo. Gumawa ng mabilis na pagliligpit pagkatapos kumain at pagkatapos gamitin ng mga bata ang family lounge. Ang bakhur, insenso sa majlis. Ang bakhur ay mga mabangong wood chip o insenso na sinusunog sa uling sa isang tradisyonal na lalagyan ng insenso na tinatawag na mabkara. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging magiliw sa panauhin sa GCC. Bago dumating ang mga bisita, sinusunog ang bakhur upang punuin ang majlis ng isang maganda at tinitingalang bango. Bilang isang domestic worker, maaari kang hilingin na maghanda at magsunog ng bakhur bago dumating ang mga bisita. Sindihan ang uling at hintayin itong magkaroon ng orange na ningas. Ilagay ang mga bakhur wood chip sa ibabaw nito. Igalaw ang mabkara ng dahan-dahan sa paligid ng silid upang payagan ang bango na mapuno ang espasyo. Pagkatapos ay ilagay ito sa isang ligtas at matatag na lokasyon na malayo sa mga kurtina at tela. Babala, ang pagsusunog ng insenso ay kinasasangkutan ng buhay na apoy at mainit na uling. Palaging hawakan ang mabkara ng may pag-iingat. Gamitin ang hawakan, huwag kailanman hawakan ang mainit na katawan nito. Tiyaking nakalagay ito sa isang matatag at hindi nasusunog na ibabaw. Huwag kailanman ilagay malapit sa mga kurtina, unan o tela. Huwag kailanman iwanan ang nasusunog na insenso nang walang nagbabantay. Hayaan itong masunog ng lubusan at lumamig bago hawakan. Ang huling haplos na ito ng bango ay kumukumpleto sa perpektong paghahanda ng majlis. Ang iyong atensyon sa mga detalyeng pangkulturang ito ay ginagawa kang isang tunay na profesional na domestic worker sa isang tahanan sa GCC. Module 6 tapos na. Natutunan mo na kung paano panatilihin ang mga silid na kumakatawan sa dangal ng pamilya. Tandaan natin, ang majlis ay dapat laging handa. Ang mga bisita ay maaaring dumating anumang oras sa kultura ng GCC. Iligpit muna ang kalat sa silid. Kolektahin ang lahat ng gamit bago magsimula ang paglilinis.
Ilapat ang panuntunang mula itaas pababa sa paglilinis mula sa mga ilaw sa kisame hanggang sa mga mesa. At tandaan, para sa mga screen ng TV at electronics, gumamit lamang ng tuyong microfiber na tela. Walang likido, walang spray kahit kailan. Ito ang mga pundasyon ng propesyonal na pag-aalaga sa sala. Ayusin ang mga unan sa sofa ng symmetrical gamit ang karate chop technique para sa isang pulidong hitsura. Sa silid kainan, punasan mula dulo hanggang dulo at iset ang mesa ng propesyonal at symmetrical. Kapag nag-aalaga ng mga Arabic rug, palaging i-vacuum ng ayon sa direksyon ng pile upang protektahan ang mga hibla. At para sa mga marmol na sahig, gumamit ng malambot na walis at panlinis na ligtas para sa marmol at pH neutral lamang. Sa huli, panatilihin ang mga living area sa buong araw upang lagi itong handa para sa mga bisita. Ang iyong trabaho ay tinitiyak na ang tahanan ay laging isang lugar ng karangalan at pagtanggap. Kapag pumasok ang isang bisita sa isang perpektong majlis, maayos ang mga unan, kumikinang ang sahig, may bango ng bakhoor sa hangin, ang iyong gawa ang kanilang nararanasan. Ikaw ang gumawa ng sandaling iyon ng kagandahan at pagtanggap. Iyan ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki ng tunay. Hindi ka lang naglilinis, pinapanatili mo ang puso ng hospitalidad ng tahanan. Ipagmalaki ang iyong mga kasanayan at ang mga propesyonal na pamantayan na natutunan mo ngayong araw. Ang iyong dedikasyon ay makikita sa bawat sulok ng silid. Sa Module 7, tatalakayin natin ng malalim ang pangangalaga sa sahig, ang buong propesyonal na gabay sa pag-mop, pag-vacuum at pagpapakintab ng bawat uri ng sahig sa isang tahanan sa GCC. Magkikita tayo doon. Ipagpatuloy ang pag-unlad at bisitahin kami sa www.gccdomestic.com para sa higit pang mga mapagkukunan at propesyonal na gabay sa pagsasanay. Magaling sa pagtatapos ng Module 6. Paalam na sa ngayon.